Hindi sinang-ayunan ng ilang grupo ang paliwanag ni Pangulong Aquino kaugnay ng hindi niya pagpirma ng waiver para sa kanyang bank account. Hindi raw kasi sapat ang waiver na kasama lang sa isinumiting SALN. Nakatutok si Chino Gastor. Sa ikalawang pahina ng Statement of Assets, Liabilities and Network Form, makikita ang bahaging ito bago pumirma ang isang taga-gobyerno. Sinasabi dito ang pagbibigay ng pahintulot sa ombudsman at anumang government agency na makakuha ng anumang dokumento para makita ang anumang ari-arian, pera, negosyo at iba pang pinagkakakitaan kasama ng sa asawa at anak na may edad 18 pababa. Sabi ng Pangulong Aquino, ito ang dahilan kung bakit di na niya kailangang maglabas pa ng waiver tulad ng hinihingi sa kanya ng ilan. Pero ayon kay Popoy de Vera ng College of Public Administration and Governance o NCPAG, di sapat ang SALN lang. Ang nasa SALN daw kasi pwede pang questionin dahil di nabanggit dito ang mga bangko at mga bank account. It is simply called leadership by example. Meaning, for you to impose a higher standard of accountability on everyone else, it is always best if the President starts it himself. The waiver corrects the legal infirmity or the gray area between the SALN law, between the foreign currency deposit law, and between the powers of the Ombudsman and the AMLAC. Ang NGO na Transparency and Accountability Network hindi rin kontento kung SALN lang. Nakita natin sa impeachment trial kung gaano kahirap kumuha ng information dun sa mga bank accounts ng isang government official. So that bank waiver will solve that problem. Pero ayon kay Civil Service Commission Chairman Francisco Duque III, tama ang Pangulong Aquino. Ang nakasulat na ito sa SALN form ay sapat na para mabusisi ang ari-arian at bank record ng mga taga-gobyerno. Wala man daw nakalagay na kasama ang mga bangko, pwede naman daw makuha ang mga bank account sa tulong ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na isang ahensya ng gobyerno. Tulad ng ginawa ng Ombudsman kay napatalsik na Chief Justice Renato Corona. Ang mga kaalyado ng Pangulong Aquino sa Senado naniniwalang di na kailangan na maglabas ng waiver ang Pangulo. Talagang yung give me a waiver on all your bank accounts. I've never seen that in any country in the world. Not in the United States, Japan, Canada, the UK. Wala. But once in a while, pagbigyan naman natin si Noynoy. I guess that's really up to him because that's his level of privacy that he wants to maintain. Bukod sa Pangulo, hinihimok din ang mga miyembro ng gabinete na maglabas ng waiver. Pero hanggang ngayon, wala pa ni isa ang tumatanggap ng hamon. Si Justice Secretary Laila de Lima handa raw maglabas ng waiver, pero may kondisyon. Yung ganong mga panukala, no? Ituro kung mga sino yung mga sinususpetsahan na may mga ill-gotten wealth o yung mga hindi nagdi-disclose ng tama. Pwedeng ituro yon. Pero yung idamay lahat, to me that's unnecessary. Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Balita mula sa lungsod ng Caloocan, isang iniinalang miyembro ng Akyat Bahay Gang ang naaresto. Positibo siyang kinilala ng may-ari ng bahay na umano'y nilooban niya kahapon, si Mav Gonzales, naka-Alerto 24. Di na napigilan ng biktimang si Shelo Gayod ang galit nang makaharap ang sospek na si Romel Puno kaninang madaling araw. Kahapon kasi, nilooban ng sospek at ng isa pang kasabwat ang bahay ni Gayod sa Ama Beni, Caloocan City. Ang kasabwat ng sospek na kinilalang si Jerome nakatakas. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko may tao na dun sa sala namin. Nakita ko yung suspect. May hawak na kutsilyo, may dala-dala na siya, tapos nagsasearch pa siya ng ibang gamit. Sinitak ko siya, tapos tinutok niya sa akin yung kutsilyo. Ayon sa biktima, walang senyales ng puwersahang pagpasok sa kanilang bahay, kaya't pala isipan kung paano nakapasok ang mga magnanakaw. Sinama po ako ng barkada pumasok ng bahay. Binuksan niya po yung pinto, tapos pinapasok niya po ako. Tapos pumasok rin siya po agad, hindi ko na po alam iba yung kinuha niya. Cellphone tsaka pitaka lang po kinuha. Natangay ng mga sospek ang 10,000 piso pati na ang 2 cellphone na mabilis na ibenta ng mga salarin. Sobrang trauma yung ginawa niya sa amin eh. Pagpasok ko sa loob, sarili mong sa loob kami ng bahay, nakakandado, tapos bigla makikita mo may ibang tao, tapos meron siyang kutsilyo dala. Puro babae kami sa loob ng bahay. Hindi bale na raw na hindi mabalik ang mga nanakaw sa biktima, basta't makulong ang mga sospek.
Patuloy pa ring pinaghahanap ng otoridad ang kasabwat. Mav Gonzalez, nakaalerto, 24. Time out! Bumisita kay pambansang kamao Manny Pacquiao sa Wildcard Gym sa Los Angeles, sa California, ang mga dating kampiyon sa boxing na sina Onyok Velasco, Luisito Espinosa at Jerry Peñalosa. Bumilib sila sa ipinakitang husay, bilis at determinasyon ni Pacman. Mula sa Los Angeles, California, makitime out muna tayo kay Pia Arcangel. Mga dating kampiyon sa loob ng ring sina Onyok Velasco, Jerry Peñalosa at Luisito Espinosa. Sa tinagal nila sa larangan ng boxing, batid nila kung gaano kahirap ang mag-training para sa isang laban. Kaya ganoon na lang din ang suporta nila kay Manny Pacquiao. Patinding training niya ngayon. Kaya wala na tayong karidududa manalo tayo. Si Espinosa, na nanalo ng world title sa dalawang magkaibang weight division, bilib na bilib sa ipinapakitang bilis ni Pacquiao. Sa nakikita ko ngayon, mas mabilis siya ngayon. Parang lalo pang tumagtag. Parang lalo siyang lumakas pa. Ang dating WBO Super Bantamweight title holder na si Peñalosa, naniniwalang handa na si Pacquiao para sa laban nila ni Timothy Bradley. Nakita natin yung focus niya, yung talagang determinado na makapagbigay ng magandang laban. Sa training kanina, todo bigay si Pacquiao. Alam niyang marami ang nag-aabang sa kanyang laban kontra kay Bradley. Bukod sa nakukuhang suporta mula sa Team Pacquiao, natutuwa siya sa pagdalaw ng mga kapwa niya boksingerong Pinoy sa Wildcard Gym. Also, I'm happy with them here in Wildcard na binisita nila ako. At least nakakabanding-banding kami. At siyempre, nade-develop yung friendship namin. Balak nina Onyok, Peñalosa at Espinosa na sumunod sa Las Vegas para panoorin ng live ang laban ni Pacquiao sa MGM Grand Hotel sa June 9 dito sa Amerika o June 10 oras sa Pilipinas. Mula rito sa Los Angeles, California, Pia Arcangel, nakatutok 24 oras. Binigyan ng parangal ng Department of Interior and Local Government si Dingdong Dantes. Pero naintiga ngayon ang umano'y hindi wastong paggamit ng Kapuso actor ng commemorative license plate sa kanyang sasakyan nang dumalo sa event. Ang chika hatid ni Lars Santiago. Pinarangalan ng DILG si Dingdong Dantes bilang New Generation Youth Leader. Ito ay kasabay na rin ang pirmahan ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng DILG, National Youth Commission at ng pinamumuno ang Yes Pinoy Foundation ng Kapuso Actor para sa pagtutulungan upang maiwasan o mabawasan ang casualty sa mga kalamidad. Bukod sa plake, binigyan din si Dingdong ng vest na puno ng mga gamit pang first aid. Bukas, aalis naman si Dingdong papuntang New York para magbigay aliw sa mga kapuso roon sa pamamagitan ng GMA Pinoy TV. Sunod na pupuntahan ni Dong ang Canada at doon sila magkikita ng kasintahang si Marian Rivera. Well, syempre may miss ko rin siya talaga. 4 days, no? Laking bagay. Pero busy rin siya doon eh. Ay, dito ako, may gagawin din naman ako doon. So, ayos lang yun, ayos lang yun. May mga balitang lumabas tungkol sa plano raw nilang pagpapakasal sa Canada. Wala talaga. Marami pa kayong mga gagawin at marami pang dapat unahin bago ang mga yan. Purely work talaga ang gagawin namin. Tinapos na didingdong ang lahat ng eksena niya para sa My Beloved. Pero si Marian ay may natitira pang ilang araw ng taping. Excited ang dalawang bida ng soap sa mangyayari sa karakter nila at ni Katrina Halili sa ending ng My Beloved. Bago yata makamit ni Sharina at ni Benji yung kaligayahan, marami pang pahirap ang gagawin si Emmy na dapat nilang abangan. May kalalagyan ba ang kasamaan? O ang mga mas magiging biktima ay ang mga mababait? May mapupunta ba sa langit? May susunduin ba? Sino ang manunondo? Tila iniintriga naman ngayon ang umano'y paggamit ni Dingdong ng commemorative plate sa kanyang sasakyan nang dumalo sa event ng DILG, National Youth Commission at ng Yes Pinoy Foundation. Matapos ang event, sinundo raw si Dingdong ng SUV na may commemorative plate sa harap. Pero sa ilalim ng patakaran ng pulisya, dapat parehong nakikita ang commemorative plate at ang original na plate ng sasakyan. Hindi mo na nagbigay ng komento si Dingdong tungkol dito. War Santiago, updated sa Showbiz Happening. Mamaya halos 50 tagahanga ni Justin Bieber sugatan sa free concert ng Teen Heartthrob sa Oslo, Norway. Ang buong detalye niyan sa pagbabalik ng Chika Minute.
Mga hardware sa Valenzuela na umunoy nagbebenta ng tingi-tinging solvent sa mga menor de edad. Ipinasara. Sa Sarangani, bata patay ng aksidenteng mabaril ng kanyang kalaro. Si Jessica Sanchez, bumirit sa #1 morning show sa Amerika. Tutukan lahat ng yan dito lang sa 24 oras.